Sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay sumasabay din ang pag-akyat ng bigas. Kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may presyo na kayang bilhin ng taong bayan. Marami ang nagduda, marami ang hindi naniniwala na maisa sa katuparan. Para sa ilan, suntok sa buwan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pangako ang kanyang binigyang diin sa State of the Nation Address maging noong panahon ng kampanya. Bagamat hindi ito para sa lahat at nananatiling nakasandig sa subsidiya, unti-unti itong umusad para sa mga pamilyang kabilang sa mahihirap at vulnerable sectors. Kabilang sa mga prioridad na benepisaryo nito ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents, indigenous people at low-income earners. Pagdating ng Pebrero, nagdeklara si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng food security emergency dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. The amended RTL, the NPCC shall declare a food security emergency on rice based on the following conditions existing. 1. Supply shortage or extraordinary increase in price. During the last NPCC meeting, the DA presented data that showed that even with the tariff cuts and the world prices of rice going down, the retail prices have not gone down significantly. Thus, the current level of prices is extraordinary. The NPCC recognizes this condition in principle and agreed to recommend to the Secretary of the DA the declaration of food security emergency on rice. Upang maibsan ang bigat sa mga mamimili, nagpatupad ang DA ng bagong MSRP sa bigas. Mula 45, ibinaba sa 43 pesos kada kilo ang presyo ng imported rice. Noong Abril, inanunsyo ng DA ang pagsisimula ng pilot implementation ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Visayas at piling LGUs. Ngunit pansamantala itong ipinagpaliban dahil sa mga regulasyon ng Commission on Elections. Pagdating ng Agosto ay pinag-utos ng Pangulo ang 60-day suspension ng rice importation, isang hakbang para protektahan ang mga lokal na magsasaka at mapatatag ang presyo ng palay na pinalawig ito hanggang katapusan ng taon. Kasabay nito ang pagpapalakas ng 20 bigas kadiwa rolling stores at palay buying programs ng pamahalaan. Sa pagpasok ng Nobyembre, inanunsyo ng DA na nasa 81 sa 82 probinsya na ang may access sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Mula sa orihinal na 136 na sites, lumobo naman sa 427 sites sa buong bansa o halos 1.2 milyong Pilipino na ang nakinabang mula sa mas murang bigas. Sa gitna ng mga bagyo at kalamidad, kumilos ang National Food Authority upang maglabas ng buffer stock para sa relief operations. Kasabay dito, binili ng NFA ang mga naluging palay upang maiangat ang kita ng mga magsasakang pinakanapinsala. Sa kabila ng hamon at kalamidad, tiniyak ng DA na sapat ang supply ng bigas hanggang katapusan ng 2025. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pa i-stretch siya hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ito ang larawan ng mga hakbang, pagsubok at tagumpay ng Department of Agriculture ngayong taong 2025. Isang taon ng pagpupunyagi para sa mas abot kayang presyo ng bigas, protektadong magsasaka at mas matatag na seguridad sa pagkain. Kasama mo sa RMN Manila para sa RMN News sa Year-End Report. Radyo Man Gerald, di ulit tatak, RMN.